Matapos ang naging pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa naging polisiya niya sa war on drugs, ano na ba ang maaaring gawing hakbang ng Senado? Yan po ang tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Professor. Tayong extrajudicial killing, meron din tayong tinatawag na extrajudicial confession. At ito ang nangyari sa pagdinig ng Senado. Halos nangumpisal ang dating Pangulong Duterte. Ngunit, kakaiba sa extrajudicial confession, ang nagpatindi pa ng kanyang pangungumpisal o pag-admit o pag-amin ay dahil ginawa niya ito under oath. So anong gagawin natin ngayon sa ebidensyang nakalap sa hearing? Siguro napapanahon na talagang pag-aralan na ng Department of Justice ang kaso para maisampa na ang mga kaso sa korte natin. Otherwise, patuloy tayo mangangapa, patuloy tayo magtatanong ano ba ang katotohanan. Katulad yan, maraming nagsasabi, ipasa na daw, ibigay na ng Senado ang transcript sa ICC. Ang Congress sinasabi ngayon na nagbigay na, di umano ng mga ebidensya sa ICC. Ito ay pinasubalian at sinasabi niya ng House, hindi sila nagbibigay. Ang aking punto de vista dyan, dapat mauna ang Pilipinas. Ano pa ang ating hinihintay? Andyan ang pag-amin under oath na merong DDS, andyan ang pag-amin under oath na talagang inutusan o kinumbinsi o hinikayat ang mga pulis na bigyan ng baril o kaya bagyan ng pagkakataong manlaban ng isang naakusahan o inaaresta para may excuse ngayon na sila ay mapatay. Ano pang hinihintay natin? Otherwise, kung maghintay pa tayo at tayo ay mabigo na magsampa ng kaso, abay nararapat na sigurong sa ICC nga tayo pumunta. Sapagkat parabagang unable and unwilling na talaga tayo mag-prosecute. Pero ganun pa man, lagi ko pa rin i-insist, tayo ang dapat may jurisdiction. Sapagkat tayo isang bayan na malaya, may sovereignty. Kaya ayan, meron ng extrajudicial confession sa dating Pangulo. Under oath, wala na dapat tayong hinihintay. Magsampa na tayo ng kaso para malaman na ang katotohanan at maparusahan na kung sino ang dapat maparusahan. Yan lamang ang aking punto de vista ngayon. Balik sa inyo dyan, Dayan. Maraming salamat, Professor Antonio Contreras.